Mahuhulaan niyo ba kung ano ang project na ginagawa ni Papa? At meron kaming baka na tinanggalan ng mata. Kamusta mga langga? Ako nga pala si Jen. At alam niyo na, andito ako sa New Zealand kasama ang aking asawa na si Mike. Hey, good morning mga langga. So today, pupunta na naman tayo sa work. Para talagang nag-full time pa. Hindi, punta na naman tayo ngayon sa work mga langga. Doon sa yard. And we're still fully pregnant. Sa mga nagtatanong sa akin kung nanganak na ba daw ako. No, hindi pa po ako nanganak. Magpo 40 weeks na ako on Monday. And today is Saturday. So, yeah. Malapit na. Kasi nag-drop na si baby ng as in sobrang low. Check ko lang muna itong ating box. Baka merong email. Yan pala yung view ng road. Ayun na sila mother sa unahan. Nagdi-daily exercise din sina mama at papa. At napakaganda ng weather ngayon kaya perfect na perfect para mag-walking kahit na nakakahingal. Kinabukasan ay nagpunta kami ng town. Dito kami pumunta sa Taupo kasi ito yung malapit na town amin na medyo malaki-laki na rin. May bibilin kasi kami ngayon na gamit ni baby at magpapagupit din ng asawa ko. Pero nag-crave kami ng Japanese food kaya kakain tayo dito sa may Japan Deli. Anyway, springtime na pala mga langga. Kaya ayan, meron ng mga cherry blossom. Meron kaming ganitong puno dun malapit sa bahay. Kaso, hindi pa siya nag-bloom katulad nito. Isa pala itong lugar na ito sa paborito naming kainan when it comes to Japanese food. Ang dami kasi nilang mga options na mga sushi at iba pang mga klaseng pagkain. Meron ding mga Korean food at may mga pies. Pero syempre dahil buntis tayo, hindi tayo pwedeng kumain ng hilaw. Meaning, hindi tayo pwedeng kumain ng sushi unless luto yung kanyang sahog. Nasa 40 weeks na pala akong pregnant ngayon kaya nakakatakot ng maglakad-lakad at mamasyal kasi baka pumutok ng bigla yung aking panubigan. Anyway, nagpunta kami sa farmers at bumili kami ng mga gamit ni baby. Maganda mamili ngayon kasi meron silang 20% na discount sa halos lahat ng mga products nila. Katapos pala naming mamili ay nagpagupit na yung asawa ko at ayan, bagong alot na. Dito lang pala kami tumambay nila mama sa McDonald's while inaantay namin yung asawa ko. At pagkatapos, pumunta kami sa grocery shop para mag-grocery. Yung weekly routine namin. Sanay na sina mama dito. At alam na nila yung gagawin. Okay, gaman. Sweet pero sige, ingon ni mama. Ha? Give daw, give. Sige, ingon ni mo. Sunday pala ngayon, kaya wala masyadong refill sa mga gulay. Tuwing Monday kasi sila nagre-refill ng mga gulay nila kaya mas magandang mamili ng weekdays. Pero kahit na ganun, meron pa rin naman kaming nabibili. Katulad na lang nitong saging na tinatawag na Bobby Banana na galing sa atin sa Pilipinas. At meron din ditong pinya na galing din sa atin sa Pilipinas. Pagdating naman sa karne, mga nagtatanong nga pala kung mahal din ba ang karne ng baka dito. Nako, mahal din po. Kahit na napakaraming baka dito sa New Zealand, kadalasan kasi sa mga premium na mga meat ng baka ay ini-export. Kaya pagdating dito sa supermarket, mahal pa rin yung nabibili namin ng mga karne. Tsaka wala kami masyadong mga options, lalong-lalo na pagdating sa seafood. Kaya naman nakakamiss talaga ang mamalengke sa Pilipinas. Meron silang binibenta ngayon na sardinas, kaya yun yung binili namin. Meron din silang binibentang frozen na bangus pero hindi kami bumili kasi iba pa rin yung lasa ng fresh na bangus. Minsan-minsan naman ay meron silang nabibenta na fresh na bangus. Kaso, napakabilis maubos tsaka sobrang mahal din. Kaunti lang yung napamili namin ngayon kasi wala masyadong mga stocks yung gulay nila kasi hindi pa sila nakapag-refill. Pero ayos lang kasi meron namang mas malapit pa na grocery store sa amin. Kaya't kung may mga kulang man kami, pupunta na lang kami doon para mamili. At pagkatapos namin nag-grocery ay nag-decide kami na bumili na lang ng isang bucket ng KFC. Para hindi na kami magluto pagdating namin sa bahay. Tsaka nakapagluto na rin kasi si mama ng rice kanina. Pagkatapos namin umorder ay nagbiyahe na kami pa uwi. Anyway, kukwento ko nga pala sa inyo kung bakit hindi na ako nakakapag-upload recently. Dahil malapit na nga kasi lumabas si baby, labasan na yung mga sakit-sakit sa katawan ko. Hindi ko alam kung ako lang, pero base sa experience ko, ngayon na nasa 3rd trimester na ako, nahihirapan talaga akong alagaan ang ngipin ko. Kasi akong isang ngipin na dapat ipapabunot ko na dati, kung nasa 2nd trimester pa ako. Kaso binigyan ako ng option ng dentist ko to save the teeth. Ito yung tinatawag na root canal. Pero nang tinignan ko yung procedure, nako, mukhang napakasakit. Kaya sabi ko muna na pag-iisipan ko. Ang problema ko kasi, kung ipapabunot ko yung ipin ko, wala na akong matitira na panguya.
Kasi yung nasa left side ko na panguya ay matagal ko nang pinabunot. Kaya naman, ito na lang nasa right side ang natitira ko na panguya. So ayun na nga, hindi ko siya pinabunot kasi pag-iisipan ko pa yung root canal pagkatapos kong manganak. Ayokong gawin yung procedure na yon while pregnant ako kasi nakakatakot. Pero ang hindi ko in-expect ngayon na nasa mga huling linggo na ako ng pagbubuntis ko, tsaka naman, nagdesisyong mamaga yung aking mga gums at sumakit yung aking ipin. Kaya ngayon, meron akong mini-maintain na antibiotics for the past 4 days na. Umiinom din ako ng Panadol tuwing sumasakit ng sobra yung aking ngipin. Nung una, nag-worry talaga ako kasi baka maapektuhan si baby kapag uminom ako ng antibiotic. Pero sinigurado naman ako ng doktor ko na safe naman daw inumin ang antibiotic at Panadol na pinrescribe nila kahit nabuntis ako. Actually, hindi lang ito ang unang pagkakataon na iinom ako ng isang course ng antibiotic. Kasi kung matatandaan nyo, nung second trimester ko, nagkasakit ako at nawala yung boses ko kasi inubo ako ng sobra-sobra. Nagpa-check up din ako noon at kinumpirma ng doktor ko na meron ng infection sa aking baga. Kaya naman, prescribehan din niya ako ng antibiotic at naglast yun ng mga 1 linggo. And so far naman sa mga check-ups after nun, thankfully, wala naman talagang problema kay baby. Meaning hindi talaga nakakaapekto sa bata ang antibiotic. Pero tandaan po natin na huwag tayong basta-basta lang uminom ng antibiotic nang hindi tayo natitingnan ng doktor. Kasi meron ding mga antibiotics na hindi pwedeng inumin ng buntis. Kaya importante talaga na magpa-check up muna bago tayo uminom. At kung maaari, uminom lang tayo ng antibiotics kung kinakailangan talaga natin. Anyway, malapit na pala tayo sa bahay namin. Nag-stop by lang muna kami dito sa gilid kasi napakaganda ng sunset. Nasa-showcase talaga yung ganda ng New Zealand. Ibang lugar itong dinaanan namin papunta sa bahay. Hindi pa kasi napasyal dito si na mama kaya naman pinakita muna namin sa kanila. At swak na swak din yung sunset kasi nasa bundok siya. Kaya yung reflection ng sun rays bumabangga sa mga bundok-bundok. Ito palang madadaanan natin ay isang paaralan. Opo, meron pong malapit na paaralan dito para sa mga bata. Actually, 3 po yung paaralan ng mga bata na malapit dito sa amin. Kaya sa mga nagtatanong po, yes, meron pong mga paaralan na malapit sa amin. Ang mga estudyante ay sinusundo at hinahatid po ng school bus. Iba po kasi ang ibig sabihin ng countryside dito sa New Zealand kumpara po sa atin sa Pilipinas. Kahit na nasa countryside po kami, kompleto naman po yung mga establishments na kinakailangan po natin. Katulad na lang ng paaralan, clinic, mga munting tindahan, at kung ano-ano pa. Migo mo na. Amiga. Amiga kay mi. Ali. Lingi, picturean to mo. Pagdating namin sa bahay ay sinalubong agad kami ng kaibigan daw ni Papa na Guya. Sobrang proud niya kasi friend daw niya ito. Anyway, kinabukasan pala ay maaga tayong nagising. Kasi mag-i-exercise na naman tayo. Pupunta ulit tayo dun sa shed para tumulong sa mga basic na gawain. Siyempre, exercise na rin natin. Good morning, guys! So, update pala, no? 40 weeks and 1 day pregnant na tayo. We are overdue, ayan. But that's normal naman kasi sabi ng midwife ko, pag first baby, normally talaga, lumalagpas siya sa due date mo. Kasi estimate lang naman yung due date mo. But yeah, hopefully, this week, lalabas na si baby. Kasi tomorrow, we're gonna have that thing that they call, ano pala yun? Stretching. I-stretch, si Mark andun sa Mark sa work. I-stretch ng midwife ko yung aking cervix sa loob. So basically, papasok niyo yung kamay niya sa aking cervix and she will stretch it, parang hihilutin niya yung loob. Just to give me a little boost. Baka in that way, alam niyo na, magdadilate na tayo at lalabas na si baby. Hopefully. Kasi sa mga friends ko naman, yung ibang mga kakilala ko na nanganak, actually effective siya, but hindi yun first baby nila. Base sa kaibigan ko, effective yun kasi yun yung ginawa sa kanya. After hindi nga umabot ng 1 araw pagka tapos nun sa hapon, yung ginawa yung stretching sa cervix, kinagabihan nag-labor na siya. So hopefully, we'll see. Pero kinakabahan ako kasi parang masakit yun. But anyway, we'll do everything para lumabas na si baby. Yung weather pala ngayon ay maulan. Kanina maulan. Pero ngayon cloudy na siya. Ayan yung ating sky. As you can see, very cloudy.
Pero tumigil na yung ulan kaya maglalakad-lakad na ako papunta doon. And yeah, we'll see. Update ko muna pala kayo sa garden ni Mama. Yung iba niyang tanim ay medyo tumubo na. Kung makikita niyo, meron siya ditong tinanim na spring onion. Itong iba hindi ko alam kung ano yung tanim dito. Pero meron na namang tumubo. Ito ay mais. Ayan, mas maraming tumubong mais. Itong isa naman ay batong. Hindi ko alam, teka, anong Tagalog ng batong? Sitaw. Oo, yung isa ay sitaw. At yung iba naman ay patatas. And then ito yung mga spring onions. Ito naman banda ay meron na siyang tinanim na kamatis. So ayan, as you can see, meron na mga tumubo. At dito sa likuran, ayan yung mga ibang tanim ni Mama. May kamatis, petchay, at ibang mga seeds na tumubo na rin. Dito naman sa garahe ay may inimbento si Papa. Meron siyang project. At yes, you guessed it right. Yan po ay hammock or duyan. Yung ginamit niyang lubid ay galing dun sa farm. Kung naalala nyo yung video ko kung saan meron silang dinala ng mga lubid, ito po yun. In fairness, maganda naman siya kasi naka-uniform yung pagkagawa ni Papa. As you can see, pinili talaga niya yung color combination. So, aantayin na lang natin na matapos ito at tingnan natin kung gaano ito ka-strong. Tingnan naman natin ang garden ni Mama dito sa may harapan. Ito daw na mga tanim niya ay puro mga patatas. Pero parang wala pang mga tumubo. Siguro matagal-tagal pa bago ito tumubo. Pero antayin na lang natin. Kasi mukhang bago pa naman ito tinanim ni Mama. Kaya di pa talaga tumubo yung seeds. Yung aking asawa. Ito at maglalakad-lakad ulit tayo mga langga. Pupunta doon sa taas. And may baon tayo. Pagdating natin sa shed ay meron palang schedule dito, yung vet. So naka-schedule itong baka na ito natanggalan ng isang mata dahil meron siyang cancer. Bawal kasi ipakita yung pagtanggal kaya papakita ko na lang sa inyo mamaya yung mismong mata na tinanggal. Yung baka pala na yan ay si Buttons. Ayan na siya pagkatapos matanggalan ng mata. Don't worry mga langga, hindi po siya nasasaktan kasi binigyan po siya ng pampamanhid. At ito naman yung kanyang mata na tinanggal. At ipapakita ni Mike kung nasaan yung cancer. So, nandyan yung cancer niya, medyo malaki-laki na. Ayan, kung nakikita nyo yan. Yun yung mata ni Buttons, mga langga. Tinanggal ng vet kasi merong cancer. Pag uwi pala namin sa bahay, ito at tapos na yung duyan ni Papa. At inunahan na siya ni Mama na mahiga doon sa duyan na ginawa niya. In fairness, maganda naman. Alam nyo kasi si Papa, sobrang artistic nito. Naku, kung makita nyo lang yung bahay namin doon sa Pilipinas. Yung walls namin ay punong-puno ng pintura. Papakita ko sa inyo kapag nauwi kami ng Pilipinas. Pero for now, dito na muna nagtatapos yung vlog natin. Sana nag-enjoy kayo sa muntikong vlog and update sa aming life dito sa New Zealand. Thank you so much for watching mga langga. Kung bago kayo dito sa aking page, please wag niyo pong kalimutan na mag-follow, like ang mga video at i-share na rin. Shoutout po sa inyong lahat ng mga nanonood. God bless! Bye mga langga!